At Maligayang Pasko din po, Father. parang hindi kayo maligaya. Maligayang Pasko po sa ating lahat. Parang hindi pa rin kayo nakatanggap ng regalo. No? Mga minamahal na kapatid, tayo po'y magalak sa araw nito sapagkat napakadakilang araw nito. Ginugunita natin, ipinagdiriwang natin ang pagkakatawang tao ng ating Panginoong Diyos. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, nadama ng tao ang gawain ng Diyos. Alam niyo po, kagabi pa po, ako po ay nagninilay sa katahimikan po ng paligid ng sa kaibuturan ng aking puso sa napakatahimik na environment. Ako po ay nagtatanong, no, bakit kaya ginawa ng Diyos yung ating ipinagdiriwang ngayon? Ang kanyang pagkakatawang tao. Nasagi ba sa inyong isipan ang tungkol sa ginawa ng Diyos na maging kaisa po natin sa lahat ng bagay maliban sa kasalanan? Makikita po natin na ang kanyang ginawa kung tayo po ay naghahanda sa Kapaskuhan, no? Na sa kanyang pagiging isang sanggol, na ibahagi niya ang isang napakagandang regalo na ibinigay niya sa sangkatauhan. Ang kanyang presensya na abot-abot na ng tao na before, no, hindi po kayang maarok, no, ng kaisipan ng tao ang ginagawa ng Diyos. Nung makita ng Diyos ang tao na nalugmok sa kadiliman, hindi niya pinabayaan ang kanyang nilikha na kanyang kawangis at kalarawan dahil gusto niya, makapiling niya ang kanyang mga minamahal. Kaya nga po, dahil hindi po makita ng tao, dahil nalugmok sa kadiliman, siya'y dumating bilang isang liwanag upang ang presensya ng Diyos, ang kanyang ginagawang pagmamahal sa sangkatauhan ay madama at makita ng lubusan ng sangkatauhan. Ito po'y ating ginagawa, mga kapatid, sa pananampalataya at ipinagdiriwang dahil ipinapakita po sa atin yung isang katotohanan na ito. Kaya sabi ko nga, bakit mo pa ginawa, Panginoon? Pwede naman ng hindi dahil ikaw ay makapangyarihan. Dito po pumapasok yung sinasabi po nating sa English, no, the mystery of incarnation. Hindi po kasi lubusang maunawaan ng tao ang mga gawain ng ating Panginoong Diyos. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos, gusto niya ipakita, ipaunawa sa tao. Kaya sa kanyang pagiging kaisa po natin, ang ating Emmanuel, ang tao nabigyan ng buhay ng Diyos. Ang Diyos naman, mga kapatid, ang kanyang ginawa ay nagpakumbaba upang maramdaman ng tao ng lubusan ang kanyang presensya. Di ba? Pwede naman nang hindi niya gawin, pero ginawa ng Diyos. At isang bagay ang nasagi sa aking isipan, mga kapatid, na una po nating bigyan ng pansin upang sa ganon, ang lahat ng bagay na magaganda mula dito ay uusbong mga bagay na gawain ng Diyos na makita sana ng tao sa kanyang paglalakbay patungo sa Kanya. Una, mga kapatid, ito po ay tungkol sa kapakumbabaan. Pagpapakumbaba. Ang Diyos, nagawa niya yung bagay na ito dahil sa kanyang pagpapakumbaba. Can you imagine, no? Ang pagpapakumbaba, mga kapatid, sa pananampalataya ay nagmumula sa pagmamahal. Ang taong nagmamahal ay mapagpakumbaba. Wala pong nagmamahal na tao, mga kapatid, na tunay
kung hindi po siya mapagpakumbaba. Dahil ito po ay galing sa Diyos. Ito po ang aking napagtanto mga kapatid sa pananampalataya, ang pagpapakumbaba ng ating Panginoong Diyos upang ang tao ay maabot ang kanyang pagka-Diyos. Di ba? Sinasabi nga sa mga banal na kasulatan, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos upang ang tao mayakap ang kanyang pagka-Diyos. Di ba napakagandang bigyan ng pansin mga kapatid? Hindi lamang siya basta naging tao, naging sanggol pa, no? Na walang kamalay-malay, no? Na subject, no, sa lahat ng hindi magandang pwedeng gawin. Di ba? Bago pa nga siya ipinanganak, ang hirap na ng kanyang pinagdaanan, no? Ang ating mahal na ina, kagampanan na, wala siyang matutuluyan. Can you imagine, no? Anak ng kataas-taasan at walang matutuluyan. Sa gitna ng kadiliman, na nalugmok na siya sa kahirapan na nararanasan ng tao. Pero ito po'y lahat naganap mga kapatid dahil sa kanyang pagmamahal sa tao. At naganap ito dahil sa pagpapakumbaba para sa tao. Mga kapatid sa pananampalataya, napakagandang bigyan sa pagdiriwang ng kanyang Kapaskuhan na makita ng Kapaskuhan na ito, makita ang ginawa ng Diyos na pagpapakumbaba. Marami po na sa panahon po natin ngayon, parang hindi na alam ang kahalagahan ng pagpapakumbaba. Di ba ang tao na ngayon, gusto niya laging nasa taas at tinitingala. Kapag ang tao po mga kapatid ay nasa taas, wala po siyang way, no, kundi ang bumagsak. Pero kapag ang tao ay nasa baba, wala po siyang way kundi ang tumaas. Kaya napakagandang bigyan ng kahalagahan yung bagay na ito. Nasaging na naman sa aking isipan, no, bakit pa kaya ginagawa ng Diyos yung mga bagay na ito? Kaya hindi po natin lubos na maunawaan, bagamat yung mga pangyayaring ito mga kapatid ay kanyang ipinadama dahil sa kanyang pagiging tao. Kung ang Diyos nagpakumbaba mga kapatid sa pakikiisa po natin sa buhay ng Diyos na naging kaisa po natin, sana ito rin po ang isa po nating mapagtanto na hindi mawala sa tao ang pagpapakumbaba. Dahil sa kapakumbabaan, dito po bubukas ang lahat, inuulit ko mga kapatid, ang lahat ng mabubuting bagay. Ang gawain ng Diyos kapag ginawa ng tao, ang bunga nito ay mga mabubuting bagay. Mga kapatid, ang Diyos ay nagpakumbaba. Naging kaisa po natin, nasa piling po natin. Kapag ang tao magpakumbaba, mayakap niya ang buhay ng Diyos. Pangalawang bagay mga kapatid na sumagi sa aking isipan, sa pagdiriwang po natin ng Kapaskuhan, ang pagkakatawang tao ng ating Panginoong Diyos, dito po nagaganap ang pagbibigayan. No? Kaya nga po, ang Kapaskuhan ay panahon ng kasiyahan. Bakit mga kapatid? Hindi lamang po dahil meron po tayong mga ilaw, mga tala, mga Christmas lights and everything, magaganda ang ating paligid, kundi dahil sa isang katotohanan na kapag dumarating ang Kapaskuhan, ang tao ay mapagbigay. Kaya kapag ang tao ay mapagbigay mga kapatid, lahat ay sumasaya at lumiligaya. Di ba? Napapansin niyo mga kapatid, sa Kapaskuhan lamang po natin nagaganap yung bagay na ito. May mga pagkakataon sa pagdiriwang ng kapanganakan ng ating mga mahal sa buhay, nireregaluhan. At ito'y nagbibigay ng kasiyahan, kaligayahan. Kaya ito rin po sana ang masagi po sa ating kamalayan sa pagdiriwang po natin ng
Dakilang araw na ito, ang pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesus, pagsilang sa ating Panginoong Hesus. Ang katotohanan na ang Diyos, ang ginawa niya ay ibinigay niya ang kanyang sarili para ang tao mabuhay sa liwanag. Kaya nga kapag tayo po mga kapatid sa pananampalataya ay nagbibigay tayo ng kasiyahan, kapag ang isang tao ay sumasaya, nagliliwanag ang kanyang mukha, ang kanyang buhay. Ito po ay mga gawain ng ating Panginoong Diyos na sana rin po ang tao ay kanyang mayakap, ang magbigay. Ano po ang mas masaya? Ang magbigay o tumanggap? Parang nakikita ko sa inyong mga mukha, no? Parang mas masaya kayo pag tumatanggap kayo. Di ba? Masaya po kapag po tayo'y tumatanggap, di ba? Sino na po ang nakatanggap ng regalo mula kagabi? Meron na? Parang karamihan pa, wala pa, no? Huwag po kayong mag-alala dahil mahaba-haba naman po ang ating kapanahunan ng Kapaskuhan. No? Huwag mawalan ng pag-asa. No? Hatid po din ng Kapaskuhan, ng pagdiriwang ng kapanganakan ng ating Panginoon, ay huwag mawalan ng pag-asa. Kayong mga hindi pa nakatanggap ng regalo, huwag mawalan ng pag-asa. No? Magkakaroon tayo. Amen? Ayan. Dahil kung ang Diyos ay nagbigay, ang tao na yumakap sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesus na ating ginugunita ngayon ay mapagbigay. Kaya eto rin po mga kapatid sa pananampalataya, ang ating sanang makuha, no, sa pagdiriwang na ito, na ang tao hindi po huminto sa pagbibigay. Alam nyo, kapag po tayo patuloy na nagbibigay, patuloy din na dumadaloy ang biyaya ng Diyos. Amen? Kapag hindi ka po magbigay, hindi po mapapalitan ng Diyos ang inyong hawak na biyaya. Kapag ikaw ay mapagbigay, daraan ang mga bagay-bagay na napakaganda mula sa ating Panginoong Diyos. At kapag ikaw ay nagbigay, mga kapatid, huwag lamang po yung mga tingi-tingi, no? Sobra-sobra ninyo. Ibigay nyo ang mahalaga. Kapag ikaw ay nagbigay ng mahalaga, mas mahalaga ang ibibigay ng Diyos. Amen? Maraming tao ngayon, mapagbigay din, pero yung mga ibinibigay, parang walang kurot, no, sa kanilang buhay. Di ba pag may mga extra-extra ka lang, napakadali ang magbigay, di ba? Napakadali ang magbahagi kung ito po ay hindi bahagi ng iyong buhay. Pero kapag ito ay bahagi ng iyong buhay, parang napakahirap ibigay. Pero alam niyo mga kapatid, sumasaya, lumiligaya ang isang tao kapag siya ay nagbigay ng mahalaga sa kanya. Napansin niyo, kapag hindi po mahalaga sa inyo, parang walang kwenta. Do yung tumanggap, masaya. Pero yung nagbigay, parang okay lang. No? Pero kapag ang ibinigay mo mga kapatid ay isang mahalaga, dito mo mararamdaman, lalo na kapag ang iyong nabigyan, ikaw ay nagbigay ng liwanag sa Kanya. Kapag nangyari ito mga kapatid, mararamdaman mo ang kasiyahan na nagmumula sa Diyos. Dahil ang pagbibigay ng mahalaga ay gawain ng Diyos. At nung nagbigay ang Diyos, hindi po tingi-tingi lang mga kapatid, hindi po lang yung sobra-sobra. Noong magbigay ang Diyos, ibinigay niya ang pinakamamahal niyang anak. Paano ka ba nagbibigay? Sobra-sobra mo lang ba? Tingi-tingin mo lang ba? Sabi nga ng isang santa, maramdaman mo na mahalaga ang iyong ibinigay kung sa iyong pagbibigay ay masakit.
Kaya kung nagbigay ka at medyo masakit sa iyo mga kapatid, pero ibinigay mo pa rin, yan po ay gawain ng Diyos. For sure, masakit nung ibinigay niya ang kanyang anak sa sangkatauhan. Dahil alam ng Diyos, katulad ng ating nabasa sa ating ebanghelyo, di ba, hindi siya tinanggap ng kanyang kababayan. Ibinigay na nga, hindi pa tinanggap. Masakit. Ito rin po ay isang katotohanan sa pagbibigay mga kapatid. Masakit. Pero dahil sa sakit na ito, dito po natin mararamdaman ang ginawa ng Diyos. At kapag nararamdaman mo ang ginawa ng Diyos, dito ka liligaya. Kaya nga, yung mga ginagawa po natin pagbibigay, material man yan, oras man yan, mga kayamanan man yan, talento man yan, mga kapatid, di ba kapag ibinibigay mo, hindi lamang basta-basta na ibinibigay. Kaya nagkakaroon ng parang kurot sa buhay mo. Kaya kahit sa paglilingkod mo, mahirap at masakit. Pero kapag ibinibigay mo pa rin ito, may nararamdaman kang kaligayahan. Dahil ito ay way, gawain ng ating Panginoong Diyos. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, ngayong Kapaskuhan, buksan po natin ang ating puso't kalooban. Magbigay, dahil ito ang ginawa ng Diyos. Kapag sinabing magbigay, hindi lamang po yung mga material na bagay. Ibigay mo ang iyong buhay sa Diyos. Ibigay mo kung ano ang may bigay mo mula sa ating Panginoong Diyos sa ating kapwa. Upang tayo bilang mga binigyan ng Diyos ng lubos-lubos ay maging instrumento ng kanyang liwanag, lalo na sa mga taong nasa kadiliman. Kaya napakagandang tanungin mga kapatid, sa pagbibigay ng Diyos sa kanyang bugtong na anak, ano naman ang ibinibigay mo para sa Kanya? Hari nawa mga kapatid, sa Kapaskuhan na ito, may ibigay mo ang mahalaga para sa ating Panginoong Diyos. Ating idalangin sa pagdiriwang po natin ng pagsilang ng ating Panginoong Hesus na sana tayo po bilang pasasalamat ay mapagtanto po natin ang kahalagahan ng pagbibigay, ang kahalagahan ng pagpapakumbaba. Upang sa ganon, sa pagharap po natin sa ating ninyo, meron po tayong bitbit na may alay sa Kanya. Dahil sa Kanyang pagpapakumbaba, ikaw ay Kanyang biniyayaan. Sa Kanyang pagbibigay, ikaw ay naliwanagan. Amen. Magsitayo na pong lahat. Ipahayag po na